Kasama sa tututukan ng sektor ng transportasyon sa ilalim ng deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Kasabay ito ng unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng maapektuhan ang flight operations sa Pilipinas dahil naman sa kakulangan ng jet fuel. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Magandang tanghali po sa inyo, Sec Lopez. Salamat po sa oras. Ay, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng iyong programa. Sek, unahin ko na po itong naging pahayag ni Pangulong Marcos tungkol dun sa posibleng flight disruptions. Ano po yung konkretong plano ng ahensya sakaling mangyari ito? Liliwanagin ko lang po, no, Ma'am Cheryl, no, yung I was there during the meeting po, kasama po natin ang Pangulo at kasama natin yung Cebu Pacific po at saka yung PAL. At ang pagkasabi po at that time is that in the event po na wala na pong jet fuel at wala silang ma-source out na jet fuel po na from other countries, ay magkakaroon nga po ng ganitong pangyayari, grounding, kasi wala na nga pong jet fuel. Pero ayon naman po sa pag-uusap natin with Secretary Garin, no, meron tayong enough buffer po ngayon. We have 39 days po yata na jet fuel at may mga parating na po na jet fuel ng ating mga airlines. As a matter of fact, yung PAL po nag-issue ng umaga na meron silang nakuhang kontrata para sa jet fuel. They don't see any grounding in a foreseeable future yata yung ginamit nila. So at least at this point in time po, makakasiguro po tayo na wala pong ganyang mangyayari. Ganun pa man, ang ginagawa po ngayon ng ating aviation sector, mas lalo na po yung sinasabi nating CAAP-operated airports, nagbaba na po tayo ng ating navigation charges, yung take-off and landing fees. No? So makakatipid kahit papaano ang ating mga airlines companies ng more or less until mga 5,000 pesos po. Nagbaba na rin po tayo ng passenger service charge, yung sinasabi ng terminal fees, para upang sa ganon, makikinabang po directly ang ating mga pasahero naman. Magkano po ang ibababa nito or gaano ito mararamdaman po ng isang pasahero? First, ito po as ang ating passenger service charge. Pagdating sa CAAP-operated airports po natin, no, ang reduction po is as much as 200 pesos. Now, paano po nila ito masabi na maapektuhan sila? How would it benefit them? Ang passenger service charge po kasi, ang terminal fee, ay talaga pong directly connected sa ating airfare, sa ating ticket mismo. So for instance, kung ang pamasahe po natin na sa pagbabiyahe sa airplane is mga sabi nating 2,000 pesos ang isang ticket at meron tayong reduction na 200 pesos sa terminal fee. So maasahan nila yung ticket, the cost of their airfare, the cost of their ticket is now to 1,800. So mayroon talagang direct and effect ito sa ating mga airfare tickets po. At Yusek Banoy, Secretary Banoy, ito po ay pinapatupad na or ipapatupad na po? Ito po effective April 1, ma'am. April 1. Nagkaroon po, it was just recently approved by the CAAP board and the publication po, no, tinatapos natin, then it will be effective by April 1. Bago ko pupuntahan yung fuel subsidy, puntahan ko lang, isingit ko muna po ito, Sec, ito pong refueling sa ibang bansa. Paano po natin nilulutas yung sitwasyon kung saan may mga airport daw po na hindi kayang mag-supply ng sapat na fuel sa ating mga eroplano? May ganito na po ba tayong na-encounter na problema sa mga international flights? Based din po sa ating mga airline companies po, no, may mga ibang bansa na nagparating na po ng ganyang abiso na kung babiyahe tayo sa lugar nila, no, kapag sabihin natin from Philippines to another country, o kahit na dito lang sa mga karatig bansa natin, kailangan mag-full tank na po sila. Para kumbaga yung biyahe po papunta at pabalik, kailangan makarga na at dito pa lang sa Pilipinas. So ang ginagawa po natin ngayon sa tulong din po ng Department of Energy, si Sec Garin, it's more of a government intervention po. We have to talk to our counterparts there, baka they can relax their policy on this para mabigyan naman po tayo ng fuel pabalik din po ng ating, para sa ating mga sasakyan o mga aircraft po natin. At kung maging ganito po, sakali man na hindi lahat ng bansa ay mag-agree or pumayag, ano po ang epekto nito, Sec Banoy?
sa like delays or cancellations ng flights? I think the effect is more of the the operating cost of our airlines. Mas tataas po ang kanilang cost sapagkat kailangan nila punuin ang kanilang eroplano, no, to make sure na meron silang fuel pabalik sa ating bansa. Ngayon kapag yan ay makakadagdag sa bigat ng eroplano, yan po ay makakadagdag sa capacity ng ng eroplano habang lumilipad, no. So yun po, it will directly affect their operating cost. Ngayon, if it affects directly their operating cost, other than the fact na mataas yung jet fuel, it might result also, again, sa pagtaas ng mga pamasahe. Yun po yung iniiwasan po natin. Yun po yung mga kailangan nating i-stabilize po. Sek, puntahan ko na po itong darating na Holy Week. Nagbawas ng biyahe ng bus at airlines ngayong linggo dahil sa taas presyo ng langis. At paano po tinitiyak at namomonitor ng DOTR na sapat yung mga biyahe lalo na nga ngayong inaasahan ng Holy Week Exodus? Patuloy po na kami nakipag-ugnayan sa ating mga operators, sa ating mga airlines companies. Tulad po ng airlines company, naiintindihan po namin na may mga pagbabawas sila sa flight. Ito naman po ay siguro as part of their efficiency at saka yung cost cutting nila at para siguraduhin nila yung mga flights puno talaga, and in that way makakatipid sila kahit papaano. Yun din po yung ating pinapakiusap sa ating mga buses po na mas lalo sa provincial buses. Naiintindihan natin na kailangan nila magbawas because of this high price ng fuel natin, pero siguraduhin naman nila na kahit papaano ay makikater yung alam naman po nila nagbebenta sila ng ticket, no? So bago pang Holy Week may mga ticket. Now yung mga nabenta nilang ticket ng mga kababayan natin na uuwi sa probinsya, kailangan may bus sila. So they have to adjust kahit papaano, we understand, pero kailangan nila respetuhin yung mga naibentahan na nilang ticket at saka yung mga pasahero natin. So ito ang susi po talaga dito, Ma'am Cheryl, is a continuous dialogue, pag-ugnayan sa ating mga bus operators also. Kumustahin ko na rin po yung fuel subsidy. Gaano na karami, Sek, yung nabigyan, ilang drivers at operators ang target makinabang sa programang ito? Opo, just yesterday po, we started rolling out yung fuel subsidy program ng DOTR. This is a 2.5 billion budget po, no? At yesterday po, no, ang bangko, ang Land Bank credited more or less 460 million po ang nabigyan na natin nationwide, no? Ito po yung mga bus operators, we're talking about 60,000 bus operators and other operators and transport modes natin all over the Philippines po. We're talking about 101,000 plus units. So ganyan po kabilis ang ating pagpapatupad ng ating fuel subsidy sapagkat hindi lang po ito simpleng fuel subsidy card ang ginagamit natin. This time we can issue manager's check sa mga bus operators natin. This time meron na rin po tayong mga e-wallets at meron na rin tayong mga bank transfer. So nag-isip po kami ng mga iba't ibang pamamaraan para mas mapabilis at upang sa ganun din di na rin maantala ang ating mga operator, super sa pagbabiyahe nila kaysa naman pumila sila ng pagkahaba-haba. No, yun po yung ginagawa natin in the next few days. Aralin pa rin namin kung paano pa natin mas mapapabilis ito. Pero ang rollout po natin parati is nationwide po. Sek, bukod po sa fuel subsidy, ano-ano pa yung konkretong hakbang ng DOTR para mapagaan yung epekto din sa commuters? Ang isa pa pong programa po na inaantay namin na maibigay na rin po ang budget sa amin, yung sinasabi po nating service contracting or libreng sakay. No, meron we requested for the issuance of SARO already. Ang budget po natin dito is 1 billion. Itong libreng sakay po ay magandang programa kasi ang tinutugunan natin ay hindi lang mga super at operator, pati mga commuters po. So ang konsepto na nito, sasakay ang ating mga commuters, may masasakyan sila at ang gobyerno na po ang magbabayad dito sa ating mga super at sa ating mga operator. Ang budget po dito, ulitin ko, is 1 billion. Kukuha po ako ng konting parte dito, DOTR, kasi ilalagay din namin sa maritime sector kasi meron din tayong mga kababayan, no, na kailangan din na may masakyan at matulungan din sila, mas lalo po na sa mga probinsya na ang talagang main transportation po nila ay mga fast craft and other watercraft, no? So yun po, at ang sabi naman sa atin ng Pangulo, kung kailangan dagdagan ang ating budget pagdating sa mga ganitong programa ay
tutulong po ang BBM, tutulong po ang Pangulo para naman ay meron pa tayong additional funding po. Marami rin po, Sek, yung pasahero ang nagrereklamo sa ilang PUVs na nagtaas ng pamasahe kahit sinuspindi naman ito ng Pangulo. Ano po ang aksyon dito ng DOTR or saan po ba pwedeng mag-complain o mag-file po ng complaint yung mga kababayan natin? Yung mga po nagtaas, nakikiusap po tayo sa ating mga PUV sa nagtaas po, no? Kapag ginawa po nila yan ay isa pong paglabag sa kanilang prangkisa yan. And that is an ground for overcharging po. At maaaring masuspende ang kanilang prangkisa o tuluyang ma-revoke. So wag po natin gawin yan ngayon sa mga commuters naman po na nakaranas nitong mga overcharging po, no? Ipagpaalam lang, we have this social media naman po sa DOTR, or if this regional naman po, meron naman tayong LTFRB offices po dyan. Iparating nyo lang po at kami naman po ay handang magbigay ng show cause order dito sa mga ilang PUVs na nagtaas na kahit walang paintulot ang gobyerno po. Balikan ko, Sek, lang ng kaunti itong deklarasyon sa State of National Energy Emergency. Medyo kahapon, nung unang narinig ito ng ilang mga kababayan natin, parang biglang nag-panic mode. Paintindi nyo nga po sa ating mga viewers. Yung nilabas po na executive order ng ating Pangulo is more of sa ating po mga executive agencies po, branches natin, no, para mas defined ang aming mga gagawin. Merong koordinasyon, it's a whole of government approach. Para pagagdaan pa ang mga pwede mangyari. So ito pong EO na to ay maganda sapagkat nga tulad po sa transportasyon, no, if I can speak for my department, sinasabi na po ng Pangulo kung ano ang dapat naming gawin. And there will be a continuous monitoring kung natupad ba o ginawa ba namin yung kailangan naming kumbaga proyekto, subsidiya para po kumbaga we can address the situation right away po. So ganun po yung konsepto. It's more of a whole of government approach, a coordinated and a planned action from the entire agency po of the government po. Marami pong salamat sa inyong oras, DOTR Secretary Giovanni Lopez.